Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa na nanonood at manonood nito pong live na ito. Salamat po sa biyaya ng Panginoon sa atin. Meron tayong pagkakataon at oras na makalapit po sa Kanya. Awitan po natin ang Panginoon sa umaga po na ito. Sabi po doon sa awit, "For you alone deserve all glory." Deserve all glory. Hallelujah. Tunay nga na karapat-dapat po ang Panginoon mapurit pagsamba na nagmumula po sa atin. Sabi nga sa salita ng Panginoon sa Hebreo sa pamagitan ng kanyang lingkod, sabi po doon 13:5, ang sabi, magpatuloy tayo maghandog ng mga papuri na mula po sa atin pong mga labi na nagsasabi, nagpapahayag ng atin pong pagkakilala sa Panginoon. Ngayong umaga, maganda na simulan natin yung araw po na ito na may papurit pagsamba. You are the peace that guards my heart. Amen. You are the peace that guards my heart. Yes, Lord. My help in times of need. You are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart, I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone, alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Minsan pa po sa simula, you are the peace that guards my heart. You are the peace that guards my heart. My help in times of need. Thank you, Jesus. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I
Father, we love you, and we worship you this day. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon, sa araw na ito, sa umaga na ito. Kung wala ang biyaya at awa po ninyo, Panginoon, kung wala, Panginoon, ang tulong ninyo, ang pagsama po ninyo, di namin alam kung paano kami makakapagpatuloy. Salamat po, Ama. Nararapat kayo, Panginoon, sa lahat ng papuri at pagsamba. You deserve all the glory, all the praise, and all the honor. Salamat po sa inyo. Purihin kayo, O Diyos. Purihin po kayo. Tulungan nyo kami, samahan nyo po kami sa aming pong pag-aaral ngayong pong umaga. Ngayon po ang kumilos sa kalagitnaan po namin. Patuloy kayo matuto at lumakas sa inyong pong mga salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Amen? Lagi natin kasama ang Diyos. Ngayong umaga po na ito, patuloy tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga na wag natin iwan yung mga salita ng Panginoon. Wag natin iwan ang Panginoon. Amen? Sabi nga ng Panginoon, ako ang puno, kayo ang mga sanga, you are my branches. Sino mang nananatili sa akin ay mamumunga, hindi nananatili sa akin, hindi namumunga ay pinuputol ng Ama. Sapagkat sabi doon sa John 15, sabi po doon ay sapagkat wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. Kung tayo hiwalay sa Kanya. No? We cannot bear much fruit. We cannot grow and have leaves kung tayo ay nakaiwalay sa Panginoon. Kaya napakahalaga na ng isang tao ay manatili sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga salita. Dito nga sa Gawa chapter 4 verse 13. Gawa chapter 4 verse 13. Hindi pa po ito yung ating pag-aaralan. Nais ko lang nadaanan po natin po itong salita po na ito. Sabi dito, namangha sila kina Pedro at Juan dahil sa lakas ng loob nilang magsalita. Gawa 4, verse 13. Namangha sila kina Pedro at Juan dahil sa lakas ng loob nilang magsalita. Lalo na nang malaman nilang karaniwang tao lang sila at walang mataas na pinag-aralan. Namukhaan din nila sila'y mga kasama ni Jesus noon. Nakita nila na itong mga tao na to, grabe ang tatapang nilang magsalita. At yung kanilang sinasabi, talaga namang may authority. Talaga namang sila ay bold sa kanila pong tinatayo ang katotohanan. And their conclusion is that because they have been with Jesus. Sabi sa English yan, they were astonished and they took note that this man had been with Jesus. Naisip na lang ng mga tao, itong mga tao na ito, kasama nila si Jesus dati. Na kahit na wala, they have been with Jesus, the greatest teacher, teaching truth like no other. Amen? Na pagkakasama mo ang Panginoon, you will access high level of education, high level spiritual understanding. It's because the Holy Spirit and the Word of God, the Word of truth, is freely given sa mga tao na laging kadikit ang Panginoon. Amen? The truth of the Bible is superior knowledge. That people will wonder, how can this fisherman, paano ba itong mga tao na itong mga sasalin dito sa ASND, nalaman nilang karaniwang tao, paano itong mga karaniwang tao na ito yung ganito magsalita? May accuracy, precise, derecho, pagka sila'y nagsasalita. They were astonished. They were amazed
na itong mga tao na ito ay sa English sabi unschooled, na meron pala tayong pwedeng maabot na klase ng katalinuhan, kaalaman, karunungan sa ministry at maging sa buhay kahit na tayo hindi nakapag-aral, kung ang napag-aralan natin ay mga salita ng Panginoon. Amen? Patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa John chapter 7. John chapter 7. Pagbulay-bulayan po natin itong bagay na ito. Salamat sa Panginoon. Sa verse 1 tayo po magsimula. John chapter 7 verse 1. Sabi dito, pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niyang pumunta sa Judea dahil gusto siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng pagtatayo ng kubol, sinabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng mga tagasunod mo ang ginagawa mo? Dahil walang gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. Gumagawa ka na lang rin ng himala, ipakita mo na sa lahat. Sinabi ito ng mga kapatid ni Jesus dahil kahit sila ay hindi sumasampalataya sa Kanya. Verse 6 po, sinabi ni Jesus sa kanila, hindi pa ngayon ang panahon para sa akin, pero kayo pwede nyong gawin kahit anong oras ang gusto nyo. Hindi galit sa inyo ang mga tao makamundo, ngunit galit sila sa akin dahil inilalantad ko ang kasamaan nila. Kayo na lang ang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta dahil hindi pa ito ang panahon ko. Pagkasabi niya ito, nagpaiwan siya sa Galilea. Purihin ang Panginoon. Dito natin makikita kung gaano kahirap yung ministeryo ng Panginoong Jesus. Grabe, may death threat. Merong pagbabanta ng pagpatay. Sa amin ngayon ng mga pastor, pagka may pupuntahan kami, pagbabanta ng kainan Pastor, dumalaw kayo dito, kakain tayo sa ganito. Nakakatakot yung pagkain. Ang Panginoon, hindi makapunta dun May mga kailangang iwasang daan kasi may mga tao na gustong pumatay sa Kanya. Mahirap yung ministry ng ating Panginoon. At dyan makikita natin, mayroong malaking event na paparating. Yung the Feast of the Tabernacles, sabi dyan. At pag-aralan natin itong verse 3 hanggang sa mga sumusunod, na yung mga kapatid ng Panginoon ay kine-question siya, no? They are mocking their own brother, yung kuya nila. Sabi niyan, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng mga tagasunod mo ang ginagawa mo? Parang inuutusan nila ang Panginoong Jesus. Minsan may mga tao na ganyan, mami-misinterpret tayo sa kung ano yung assignment po natin. Dahil ang sabi ng mga kapatid ng Panginoon sa verse 4, dahil walang gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. Iniisip kasi nila marahil na si Jesus ay creating a name for himself. Magpasikat. Pero hindi yun yung, alam natin na hindi yun yung objective ng Panginoon kung bakit siya dumating. Hindi siya dumating para magpasikat. Dito makikita rin natin, even the closest people around us are the ones that will question and mock our faith and ministry. Hindi tayo iwas sa mga bagay na sa mga tao na magke-question sa atin, pagtatawanan tayo, ang tawag dito, ano ba yung word na yun? I-insultuhin yan. Pangungunahan tayo. May mga tao na parang
Pagka nagpastor ka o naglingkod ka sa Panginoon, no, parang napakahalaga palagi nung comment nila sa kung ano yung ginagawa mo. No, at minsan tayong mga lingkod ng Panginoon, minsan napapatianod tayo minsan sa mga komento ng mga tao. Alis ka doon ka pumunta ka doon. Ikaw bilang pagka nahihiya ka sa iyong katungkulan, no, minsan napapasunod ka na lang ng mga tao. Pero dito makikita natin ang Panginoon ay tumayo siya dahil alam niya kung sino kanyang amo. Na ang amo niya, yung kanyang orders ay hindi nagmumula sa tao. Amen. Na huwag tayong na ang ministry ay hindi pinapakilos ng tao. Na para bang maliban na lang kung pastor natin yung nag-utos sa atin, no, yung ating spiritual authority o spiritual voices, yung ating parents, no, ang nag-utos sa atin na isang bagay. No, pero ingatan natin na katulad ng ating Panginoong Jesus, kahit na tayo pinupush, pinipilit, puntahan mo to, mag-abroad ka, mag-visitation ka kaya, pumunta ka dito ganyan, no? Pwede naman natin yun mai-suggest, pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Minsan hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Lalo na kung ang isang bagay ay nabuo lamang sa pagkikwentuhan, hindi sa pananalangin. Pagka isang bagay ay na-conceptualize, na pagplanuhan, habang nagbibiruan lang, most likely hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Pero kung ikaw ay nag-aayuno, nananalangin, mas malaki yung chance na narinig mo nga ang Diyos. Meron kang guidance. Dito sabi sa verse 4, dahil walang gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. No one wants to become a public figure, acts in secret, sabi sa English. Napansin ka siguro nila yung kuya nila. Napansin nila ang Panginoon na sabi sa nasulat ko that the Lord do good things in secret. Nakikita siguro nila, pagka gusto mong magpasikat, mag-video ka. I-post mo, ilantad mo. Napansin siguro nila na ang Panginoon ay kakaiba gumawa. O diyan natin makikita na yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon, ito nga po, himala, ay hindi palaging kailangan maipakita sa mga tao. May mga bagay na patagulang natin kung gagawin para sa Panginoon. Amen? Especially yung pagbibigay. Verse 5, sabi diyan, sa verse 5 po, sinabi nito ng mga kapatid ni Jesus, dahil kahit sila ay hindi sumasampalataya sa Kanya. No? Mapapansin natin, people who doesn't know the Lord will always say things they don't know and understand. Yung mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon, no, they will say all kinds of things according only to their observation and what they feel about us. I-overlook lang natin. Comment nyo nga doon ko, overlook. Huwag mo na lang pansinin. May mga tao po na palagpasin na lang natin po. No? Mga tao, lalo na yung wala sa Panginoon po, kung ano-ano sinasabi niyan. Mga bagay hindi yan naintindihan. Base lang yun sa kung ano yung nakita niya o sa kung ano yung naramdaman niya. Yung mga tao na carnal, hindi yung pagka nilabel po ang isang tao na you are carnal. No, hindi lang po siya ibig sabihin you are sinful. Ang ibig sabihin, no, you are moved by your flesh, your emotion. No, na tayo, isang tao na walang kaalaman sa salita ng Diyos, nakabase lang siya kung ano yung nakita niya, kung ano yung naobserbahan niya. Bubukang bibig niyan, magkokomento yan. Wala siyang reference, wala siyang pag-aaral, at hindi siya nag-iisip sa kung ano sinasabi niya. Kaya overlook na lang po natin.
Amen. Verse 6. Kaya sinabi niya sa kanila, hindi pa ngayon ang panahon para sa akin. Okay? So, very clear para sa Panginoong Jesus, may right timing. There is a time for everything. Sabi dito sa nasulat ko po, there is a level of maturity that you don't just do the right thing, but you also know and discern right timing. Tama naman po yun. Paggawa ng himala, pagka gumagawa tayo sa Panginoon, na papapurihan ng Diyos, pero hindi natin dapat kalimutan na yung tamang bagay ay meron ding tamang oras. Tama naman yan pag-aasawa Kaya lang 12 ka pa lang Di ba? Tama naman yan magtrabaho, anak Di ba? Kaya lang 8 years old ka pa lang Pwede, artista. Commercial model, no? Pwede naman yun Tama naman yan, may isipan mong gumawa ng pera May oras dyan Kahit yung paghayo, alam mo na namatayan, no? Tapos sasabihin mo, hindi po, mag-Bible study po tayo, nakikinig ang tatay. No? Kung buhay po ang tatay, ganito, no? May tamang may tamang pasok yan Kailangan mo. We get to that point na mature enough tayo to know the wind of the Spirit. How can you walk if you don't know the way of the wind? How can you run if you don't know the way of the Spirit? Meron daw na pagka tayo ay pinanganak sa Espiritu, tayo ay katulad ng isang hangin. Hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung saan papunta. At nakakatawa sa kwento po na to, pag alis ng kanyang mga kapatid sa verse 10, umalis na rin si Jesus. In God's perfect will, 1 minute is a big difference. Totoo po yun. At alam ko po na mapapatotohanan po ng bawat isa po sa atin na sa kalooban ng Panginoon, yung 1 minuto ay napakalaking oras. Ilang beses namin nararanasan ni Pastora na kung nauna kami ng kaunti o na-late kami ng kaunti, hindi namin makakatch yung bus, no? We will not have the chance to meet that person, no? Malalampasan mo yung sitwasyon na yun po. At minsan tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, minsan nagpe-pray ka, Lord, guide niyo po kami, tulungan niyo po kami. Magugulat ka, kaya pala, naiwan mo pa yung wallet mo, kailangan mo pang bumalik ulit sa bahay, kaya pala ganito. No, is because yung kalooban ng Panginoon, laging may timing. May pinakatamang oras ng kung kailan ka aalis. At kung kailan minsan hindi ka pupunta. Minsan nahayaan talaga ng Panginoon na umulan para maging senyales sa'yo na huwag ka munang umalis. Yung mga bagay nagiging unfavorable. Nagiging sign yun ng Panginoon. Pero minsan naman kahit na umuulan, bumabagyo, sa loob mo naman, hindi mo na mapigilan na kailangan mo nang umalis. Kaya ako po bilang pastor, minsan bilang lingkod ng Panginoon, lalo na po sa ating mga matatanda na, kahit bilang magulang lang, minsan may inaantay pa tayo na pag-oo ng Panginoon. Nagiging matured na tayo pagka ganun po. We become spiritual people, listening to the Holy Spirit. May tamang oras. Huwag mo lang gagawing dahilan yan pagka late ka na. Kasi meron din pagtupad sa usapan. Kasi minsan mamaya sabihin mo, bakit isang oras ka na late? Wait lang, pinakikinggan ko pa kung pinaalis na ako na. Ano pinaalis ng Diyos? Oras na ng pasok Alas 7 ang pasok, alas 8 na wala ka pa dahil hindi pa sinasabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, we need to be on time din. No? Bibiro lang ako. Sabi yan. Dito nakikita natin kung gaano kahirap o ka-delicate kumilos sa Espiritu ng Diyos. Sabi, pwede nyong gawin kahit anong oras ang gusto nyo.
sa English. The right time for me has not yet come. For you, anytime is right. Para sa inyo kasi lahat. Para doon sa mga hindi naglilingkod sa Panginoon, palaging parang pagka nakaisip anong tawag doon? Yung on the time sa Tagalog? On the act? Hindi. Basta pagka naisipan nyo lang mag-swimming, parang maalis na kayo agad Wala nang pagpaplano, biglaan na lang, maalis. Kaya pagka nakaisip ka, yun ang kalooban na. Kalooban mo yun. No? Pero may mga pagkakataon din na sinasabi ng Panginoon yung mga bagay. So we need to discern. Times and season. Ano oras na? 3 minuto na. Sabi yan, hindi galit sa inyo ang mga taong makamundo, verse 7, ngunit galit sila sa akin dahil nilalantad ko ang kasamaan nila. Kaya minsan hindi nakakakilos ang Panginoon. Dahil may protection, may kasamang protection yung pagkatama yung oras. Kung kailan mo ginawa yung isang bagay. Sabi ng Panginoon, they hate me because I testify that what they does is evil. Pero alam niyo po, yung sinabi ng Panginoon, tiyempo naman. Kasi sa verse 11, Pastor Julius on the spot. Pastor, see you po sa anniversary ng Kaohsiung. Sa verse 11, doon sa pista, hinahanap siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tingnan nyo, alam ng Panginoon may naghahanap sa kanya May danger doon at kailangan dumating siya doon sa pinakatamang oras. Tatapusin ko po ito hanggang 9 lang talaga po. Sabi diyan, kayo na lang ang pumunta doon sa pista. Hindi ako pupunta dahil hindi pa ito ang panahon ko. Pagkasabi niya ito, nagpaiwan siya sa Galilea. Sa Romans chapter 1 verse 10, sabi ni Pablo doon, prayer ko, makapunta ako sa inyo dyan Hindi, Pablo, pumunta ka doon. Naisipan mo na yan dito makikita natin kahit si Pablo, lagi ko rin dinadalangin na loobin sana ng Diyos na makapunta ko riyan sa inyo. Siguro naman di mahirap kay Pablo na magkaroon ng pera para magpamasahe po. O magagawa niya na ng paraan. Pero anong sabi niya yan po? Nagpe-pray pa rin siya na loobin ng Panginoon. Alam niyo po, lumaki po ako sa bahay na ang tatay ko po, araw-araw ko naririnig yung salitang loobin ng Panginoon. Ang Pastor Paul po, kung nakasama niyo po siya, Pastor, dalawin niyo po kami dito. Ang sagot niya, hindi, oo. Ang sagot niya, loobin ng Panginoon. Laging ganun po. Ang Panginoong Jesus, ganon yung kanyang pagkilos. Sa Luke chapter 19, verse 44, mag-extend po ako ng ilang minuto. Lucas chapter 19, verse 44, sabi, lilipulin nila kayo at ang inyong mga anak at wawasakin nilang lungsod ninyo, wala silang iiwang bato na magkapatong, mangyayari ito sa inyo dahil binaliwala ninyo ang araw ng pagliligtas sa inyo ng Diyos. Sa English, because you did not recognize the time of God's coming to you. Merong disadvantage, merong consequence if you do not know time. Because you did not recognize the time of your visitation, sabi. May mga bagay na pinagagawa ang Panginoon sa araw na to na bukas hindi na magiging applicable kung bukas mo pagagawin. Wala na makakaalis na yung tao. Wala na. Hindi mo na mahahabol yun. May mga bagay na pinagagawa ang Panginoon. At minsan sa Colossians chapter 4 verse 3, makikita din natin dyan si Apostol Pablo. Talagang nakasama sa prayer nila. Colossians chapter 3, last verse ko na po. Praise God. Salamat sa Panginoon.
chapter 4, verse 3, ipanalangin nyo rin na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na maihayag ang mensahe tungkol kay Kristo na inilihim noon. Ang pangaral ko'y tungkol sa dahilan. Ang pangaral ko tungkol dito ang dahilan ng pagkabilanggo ko. No, bigyan kami ng Panginoon ng right timing, ng pagkakataon para makakilos. Sa kaharian ng Diyos, kahit na tayo tinawag na mga lingkod ng Panginoon, hindi natin hawak ang ating mga schedule. Amen? Kaya palagi natin pagpapasalamat sa Panginoon pagka tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon ng access sa tenga ng mga tao. Pagka itinaas ka ng Panginoon para mag-share, para mangaral. Malaki yung possibility na pagka kunyari biglaan o kaya pinangyari ng Panginoon yung isang bagay na makarating ka doon o makapunta ka doon, ipagpasalamat natin yun dahil walang nagagawa ang isang tao kung hindi binigay sa kanya. Sabi ni John, walang natatanggap ang isang tao kung hindi pinagkaloob sa kanya. Kaya pagka may mga pagkakataon tayo na magawa yung kalooban ng Panginoon, by grace, ay magawa po natin according to His will. Amen? Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa inyo sa umaga po na ito. Salamat sa inyo mga salita. Patuloy nagpapaalala po sa amin na kailangan kami tumulad sa inyo, Panginoon. Lord, sa oras po na ito, ano man yung bagay na pinagagawa niyo po sa amin, kinukulit niyo kami, kailangan naming matapos. Lord, dalangin ko po, Panginoon, maging napakalakas at napakalinaw ang discernment namin, Panginoon, pagdating sa instructions po ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, para kami lalo maging effective at para kami makaiwas sa gawa ng kaaway. Sapagkat ang kalooban niyo po, Panginoon, ay hindi hayag sa kaaway, Panginoon. Pero sa amin, inihayag niyo po ito. Especially pagka kami nananalangin, nag-aayuno, pinapahayag niyo sa amin ano yung dapat namin gawin. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin pong mga ministeryo, sa aming mga karir, sa aming pagiging mga magulang, Panginoon, sa mga pastor. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kumilos po kami according to your will. Lord, sa araw po na ito, kayo pong kikilos at sasama sa bawat isa sa amin, sa mga manonood pa po ng live na ito. Kayo pong kikilos po sa bawat isa upang kami maging kagamit-gamit sa inyong kaharian. Ingatan niyo po sila, samahan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, sumama sa kanilang pabor po ninyo, Panginoon, that will accomplish, Panginoon, that will help them, Panginoon, accomplish your will in their life. Give them favor, Panginoon, sa mga tao na makakatulong po sa kanila. Sa mga sitwasyon, Panginoon, kayo po ang magsaayos, Panginoon, upang maging madali sa amin, Panginoon, ang pagsunod sa kalooban po ninyo. Provide for them, for their needs, Panginoon. Kayo ang kikilos, Panginoon. At kayo, Panginoon, ang gagawa ng paraan, Panginoon, para ang bawat sa amin makuha namin the resources we need, Panginoon, to be efficient in the ministry. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po. Dinadalangin namin ang mga leaders, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ang Pastor Joseph, Panginoon. Kayo patuloy na kumilos, Panginoon, sa mga Bible study na pinupuntahan ng mga pastor po, Panginoon, sa kanilang mga paghayo, lalo na po, Panginoon, sa huling panahon na ito. Ingatan niyo po kami sa gawa ng kaaway. Proteksyonan niyo po ang buhay na inyo po mga lingkod. Salamat po, Ama. Kayo po ang patuloy na kikilos po sa amin sa araw na ito. Kalooban niyo po ang masunod po sa amin. Salamat po, Ama. Ito po amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa biyaya po na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon.